Higit 2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo. Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. 1 taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say better behave. Ganito ang luha ng hustisya, ng kalayaan, at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo. Naghihinagpis ang magkakapatid na Di Mapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Di Mapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Oh, parang pinirito ang gilitsyon. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Potang inaprinansya yung katawan. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna De Mafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bim Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna De Mafelis, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan, basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. At hindi po ako papayag na samantalayin kayo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada, alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera.
We tried everything, and for many, many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. The law there is very strict, and one of ours has been taken away.